po agad natin. Ito pong ating talakayan. Dito muna sa balita na nakita natin na kung saan mga kababayan, eto, nanggagalaiti lalo si Presidente Marcos dahil po sa nadiskubre po niya dyan po sa may Baliwag, Bulacan, na kung saan mismong ang presidente ang nakasaksi sa mga ghost project na mga flood control mga kababayan. Ito yung pinakamatindi. Si PBBM na po ang talagang nagsusurprise na visiting mga kababayan doon po sa mga sinasabi na ginawang flood control. So ngayon, mismong ang presidente ang nakakakita doon po sa mga ginagawang anomalya ng mga kontraktor dyan na namakyaw ng mga flood control project dito po sa ating bansa. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere na kung saan sabi po dito 55 milyong halaga ng tapos na umanong flood control project na bisto ni PBBM na hindi pa nagagawa. Ibig sabihin, pag hindi pa nagagawa, yan po mga kababayan ay ghost project. Pinondohan ng gobyerno pero wala palang proyektong ganyan. Ibig sabihin, hindi pa nasisimulan or hindi pa ginagawa. Ano po? Eto, pakinggan po natin. Hindi na nakapagtimpi si Pangulong Bongbong Marcos ng wala ni isang semento sa pinagawa umanong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. Ayan na. Higit 55 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong yan. Tingin ng Pangulo, balinaw na isa itong economic sabotage. Tama. Narito ang Express Report ni Hannibal Talete. 55.7 million pesos. Ganyan umano kalaki ang inilaang budget sa pinapagawang concrete river wall sa Barangay Pier sa Baliwag, Bulacan. Pero nang personal na inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, wala namang itinayong proyekto sa ulat na natanggap ng palasyo mula sa sumbong sa Pangulo. Nitong Hunyo pa raw nang makompleto at mabayaran ng buo ang nasabing flood control project. Pero ni katiting na semento o hollow block, walang tumambad sa inspeksyon ni PBBM. Bagay na hindi lang daw niya ikinadismaya kundi ikinagalit pa. I'm getting very angry. This is what's happening here. Kaya dapat mga kababayan, yung kontraktor na nakatanggap ng proyekto ng flood control na yan dyan po sa may Baliwag, Bulacan, dapat po yan kasuhan at makulong. Yan ang pinakamaganda dyan mga kababayan. At saka yung yung mga nakakuha ng flood control project na mga palpak at may anomalya dun po sa mga proyekto, dapat po mapapanagot lahat yan at makulong lahat ng mga yan. Kasi lantarang pagnanakaw po yan ng pera ng mamamayang Pilipino, lantarang pang-uuto at pang-aalipusta sa mga kababayang Pilipino po natin yung ginawa na yan ng mga kontraktor na yan. So tingnan nyo, ito yung isang patunay kung gaano mga kababayan kalaki at katindi yung anomalya sa mga flood control project. Ang nakakapagtaka pa dito, eto kung yung nakarang araw, kung matatandaan nyo, nung nakarang araw kahit papaano ipinagtatanggol pa natin yung DPWH, sinasabi natin na dapat pati yung mga senador, mga congressman na may ugnayan dun sa mga proyekto mga kababayan, dapat managot din yan. So ngayon kung titingnan nyo, kung hindi pala nabisto ni PBBM yung ganyan mga klaseng anomalya, hindi pala po kikilos ang DPWH para imbestigahan yung issue ng mga flood control na yan. Kung yan po ay nakita ngayon ng presidente, ibig sabihin, noong mga nagdaang termino mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte, yung nagdaang administrasyon, ni dating Pangulong Duterte na pinondohan din yung mga flood control project, ibig sabihin mga kababayan, yun pala ay nakurap din. Kasi biruin nyo, hindi naramdaman ng mga kababayang Pilipino po natin na may flood control tuwing magkakaroon ng matinding pagbaha at sakuna dito po sa ating bansa. Yun pala, ganyan pala po ang ginagawa. Kinukurap yung pera at hindi pala po sinisimulan yung mga proyekto. Kung mayroon mang nasimulan, palpak pa yung iba. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Hindi naman, paano naman, pero wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang. Kaya dapat mga kababayan, tanggalin na ni PBBM yung sekretary ng DPWH. Kasi walang boses at wala mga kababayang hindi siya stricto. Diba, hindi siya kinakatakutan nung mga nasa sa ilalim po niya. Kasi kung magaling talaga mga kababayan yung sekretary ng DPWH, kung talaga mga kababayan na yan ay may boses at yan ay kumikilos at gumagalaw, katatakutan po yan ng mga nasa ilalim niya. Kita nyo, yung record daw sa DPWH mga kababayan, ayos naman daw, kompleto na, pero pag surprise visit ni PBBM,
nakita niya na wala pong proyektong itinayo. Isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Sabi pa ng Pangulo, isa umano itong pananabutahe sa ekonomiya. So Tama. immediately that's a falsification. So that's already very big violation. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong Totoo. kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera? Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Sabi pa ng Pangulo, hindi raw nila makita ang kontrata ng mismong proyekto. Posibleng pinaghati-hati umano ito sa iba't ibang subcontractors, kaya hindi matagpuan ang mga record tungkol dito. May isa rin daw ginagawang proyekto sa tabi ng Ghost Project, pero tila hindi pa rin matapos-tapos. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. O di dapat yung dalawang kontratista mga kababayan na nakakuha po ng proyekto na yan at yung taga DPWH na nag-approve mga kababayan at kausap dyan po sa proyekto na yan, dapat yan mapapanagot. Dapat po talaga mga kababayan makulong yung mga yan. Kasi yan po yung isang patunay na talagang sinasabutahi po nila. Sinasabutahi po nila yung gobyerno ni PBBM. Pero inyo magbibigay ng record tapos na, kumpleto na pero definitely wala palang ginagawa or wala pang nagagawa. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi Tama. So substandard pa rin. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga kontratista ng ganitong Ghost Project. Kawawa raw ang mga residente malapit sa lugar dahil sila ang babahain. Sa kanya namang vlog, sinabi ng Pangulo na napablacklist na ang Sims Construction Trading na nasa likod ng proyekto at kakasuhan din daw ang nasabing kumpanya. Suspindihin at kakasuhan naman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Acts and Falsification of Public Documents ang mga opisyal na nakipagsabuatan para mabayaran ang hindi naman ginawang proyekto sa Bulacan. Nagbabalita mula sa Frontline. O kaya tama lang yan mga kababayan. Alam nyo ba yung isang pinakamasakit pa dito? Diba, nung nakaraang araw sinasabi natin na hindi lang naman talaga kasalanan niya ng taga DPWH. Bakit mga kababayan? Kung pagbabasihan po natin itong nakita nating video na kung saan nagsasalita, ito pong si Karen Davila, maliwanag din naman kung ano yung ipinaparating dito ni Karen Davila sa mga kababayang Pilipino po natin. Ako agree ako dito. Hindi lang DPWH mga kababayan yung may kasalanan dito. Kung tutusin wala namang pong problema sa ahensya ng DPWH. Ang may problema lang yung mga tao na nagtatrabaho doon po sa DPWH na hindi marunong makontento sa kung ano po yung natatanggap nilang sweldo. Diba yun po yung problema dyan. Sa DPWH ng departamento walang problema. Yung mga tao lang talaga na kurakot dyan mga kababayan ang may problema at dapat mapapanagot po yung mga yan, yung mga nakikipagsabuatan sa mga kontraktor. So ngayon pakinggan po natin itong sinasabi dito ni Karen Davila. I-play na po natin. Tayong lahat. Pinapagalitan nyo. Matapos parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo, at saka take note mga kababayan, hindi lalakas ang loob ng mga contractor dyan kung walang backer na congressman, walang mga backer na mga senador. Kasi kung tutusin, meron po talaga sa Congress mga kababayan na may mga hawak din na mga kontratista. Katulad na lamang nung tinalakay natin nung nakaraang araw, yung patungkol kay Saldico. Diba yung Sunwest mga kababayan? Yun pala kung tutuusin may ugnayan pala siya doon. And then dito naman sa Senate, diba si Bongo, yung half brother niya, yung may-ari ng Alfredo Builders mga kababayan. Ibig sabihin may ugnayan din kay Bongo. So ngayon kaya malalakas ang loob ng mga yan, dahil nga may mga koneksyon sa mga senator at mga congressman at yan dapat din mga kababayan sa totoo lang, yung napapagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Na yung mga senator, mga congressman,
dapat iniimbestigahan din yung iba dyan na nalilink at nagkakaroon ng ugnayan sa mga kontratista. Especially yung mga senator na pinuponduhan ng mga kontraktor tuwing magkakaroon ng eleksyon at yung mga congressman na may hawak ng mga kontratista, mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Ano naman yun? Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were Pag mamayari ni Saldico or konektado, dito po kay Congressman Saldico, mga kababayan niyang SunWest na yan. given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Diba? Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Ayan. Diba mga kababayan, alam nyo kung tutusin, yung investigasyon dun sa Senate at saka sa Congress about po dito sa issue ng flood control, dapat ang pinapatawag dyan, yung mga senator na may ugnayan doon sa mga tulad nitong Alprego Builders, mga kababayan, di ba si Bongo? Half-brother niya yung nakakuha ng mga proyekto, yung ibang mga proyekto. So dapat ipatawag din, mga kababayan, etong half-brother ni Bongo at eto pong si Bongo. Ganun din, mga kababayan, dito sa Kamara. Kung si Saldico, yung may-ari, mga kababayan, or may connection dito sa SunWest, dapat ipatawag din yung mga yan. And the same time, mga kababayan, yung mga senator na pinondohan ng mga construction company, dapat ipagpapatawag din yung mga yan. Kasi aminin man nila or hindi, may naging kapakinabangan sa kanila yung mga construction company na yan. Kaya malalakas ang loob na gumawa, mga kababayan, ng mga substandard na gawain pagdating po sa issue ng mga flood control at iba pang mga proyekto ng gobyerno para patas. Kasi pag DPWH nga naman lagi yung minumura, paano naman yung mga congressman na kumita dyan? Paano naman yung mga senator na kumita at nagkaroon ng kickback dyan? Diba, mga kababayan? Kaya dapat maging patas sana yung investigasyon sa Senate at saka sa Congress at ang totoong ipatawag nila yung mga tao na may ugnayan or mga tao na politiko na may ugnayan dun po sa mga construction company. Ano po ngayon, mga kababayan, ituloy po natin yung usapin na yan dito pa sa isa pang balita na nakita po natin about po sa issue ng flood control project na Ghost Project, mga kababayan. Ito po yung tinutukoy sa nakita ni PBBM kanina na kung saan talagang sayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Kasi ayon po dito sa nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere, PBBM pinagpapaliwanag or pagpapaliwanagin daw ang mga contractors, DPWH at mga kawani ng COA tungkol po sa Ghost Project na nakita mismo ng presidente. So ito, maliwanag talaga, mga kababayan, doon sa mga proyekto ng gobyerno na nakuha ng mga kontratista at doon po sa mga flood control project, kaya pala hindi maramdaman ng mga kababayan Pilipino po natin kasi may malaking anomalya po talaga. At yan po yung mga ghost project at iba pa mga proyekto na tinipid po talaga sa materyales. So ito, pakinggan po natin. Hindi lang mga kontratista ang pananagutin ni Pangulong Marcos sa mga flood control projects ayon po sa Malacanang, pati umano mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit pagpapaliwanagin. Para sa iba pang detalye, live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano daw ba ang utos ni Pangulong Marcos kaugnay nga nitong mga ghost flood control projects? Ruth, pinamamadali na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon para mapanagot ang nasa likod ng ghost flood control project sa Bulacan. Ayon sa Malacanang, ang ikinagagalit daw talaga ng Pangulo ay bayad na ang mga kontraktor sa proyektong ito. Pebrero pa daw dapat yung mga contractors, mga kababayan, na bayad na para po sa proyektong ito, dapat pitpitin po yung mga yan at paaminin kung sino yung mga nasa sa likod nila, especially, mga kababayan, kung sino yung mga nakinabang doon po sa ibinayad po dito sa proyektong ito na hindi naman po nila ginawa. Dapat sabihin nila kung sino yung mga kasabwat nila dito, especially dapat ituro nila kung may kasabwat sila dito na politiko.
Para na sa ganun, alam ng taong bayan kung sino ba talaga ang mas nakinabang at kumita po dyan. Dapat ito sinimulan itayo at Oktubre matatapos pero nang inspeksyonin nga ng Pangulo kanina, wala raw indikasyon na may ginawang construction dito. Ang problema, completed na ang nakalagay sa proyekto base sa dokumento ng DPWH. Kaya mulaan niya sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng DPWH. Ayan no, sipay lang yun nakalagay. Tapos ang pinakamasaklap pa mga kababayan, eto pong zip file na ito kinakalawang na. Pati na ang mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit ay kailangan magpaliwanag kung bakit lumusot ang Ghost Project. Hindi rin daw magdadalawang isip ang Pangulo na panagutin at sampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot sa proyektong ito. Ayon pa kay Castro, higit 2,000 na ang reklamong natatanggap nila sa online portal na sumbong sa pangulo.ph mula nang mailunsad ito nitong nakaraang linggo. Ipinag-utos na raw ng Pangulo sa DPWH na ilabas ito ang buong listahan ng flood control projects para walang makalusot at ma-blacklist na ang mga mapang-abuso na kontraktor. May babala rin daw ang Pangulo sa mga mambabatas at kawani ng gobyerno na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. So ibig sabihin mga kababayan, yung mga katulad ni Congressman Saldico, mananagot yan. Yung mga congressman, mga kababayan, na lumabas yung pangalan na sangkot sa issue po ng mga anomalya sa flood control project, mananagot po yan. Lalo na yung isang congressman na ibinulgar ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, na talagang nanamasa sa mga flood control project. Yon, mananagot talaga yon. Diba? So ngayon, kahit pa kaalyado ng presidente, basta sangkot ka sa mga flood control project, kailangan mong managot. Kasi nga naman, ang tinututukan dito ng presidente yung kaligtasan ng mga kababayang Pilipino po natin. At gusto nga ng presidente na maging transparent ang gobyerno sa taong bayan. Di ba nung nakaraan, habang kainitan ng issue ng impeachment ni Sara Duterte, ito yung malimit ibato ng mga taga-suporta ni Digong na dapat imbestigahan muna yung flood control project bago yung impeachment. So ngayon, yung gusto ninyo, eto na. At walang sisihan kapag lumabas mga kababayan, nakasabwat or may kasangkot na dating mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, talagang tatamaan po yan. At kahit pa sabihin na kaalyado ni PBBM, talagang tatamaan po yan. Ano po, katulad ni Congressman Saldico, pag hindi niya naipaliwanag yung ugnayan niya sa SunWest, talagang isa rin po siya sa magiging buena mano ng gobyerno ni PBBM dito po sa issue ng flood control. Ano po, ngayon ituloy pa natin. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang ng hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Ruth, patuloy daw na hinihikayat ng Pangulo ang publiko na isumbong at iparating sa kanila yung mga maanumalyang flood control projects sa kanilang lugar para nga personal na ma-inspeksyon at maimbestigahan. Madagdag ko lang din, Ruth, no, sinabi ni Yusek Castro na hindi pa raw nakikipag-ugnayan ang St. Timothy Construction sa DPWH sa kabila yan ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na Di ba noong 2024, kaingay ng kaingay ng mga diskaya, mga kababayan. Pag tinatanong sila kung magkano yung kinita nila, mga kababayan, or kung magkano yung naging asset po nila, ang lakas ng loob nilang sabihin na nasa bilyon na. Ano po, yung kanilang asset, ang lakas ng loob nilang ipakita yung mga sasakyan nila na kinoleksyon po nila ng mga mamahaling sasakyan. Bakit ngayon? Nung nagkakaroon na, mga kababayan, ng investigasyon at pinapatawag na, ito pong may-ari ng St. Timothy at St. Gerald Construction, bakit ata tila umiiwas sila at tahimik ata sila sa isyong ito? Diba dapat kung gaano kalakas yung loob nila na ipagmalaki yung marami nilang sasakyan at yung kinita nila at naging asset nila, dapat ganun din sila kalakas pagka nagkakaroon na ng investigasyon. Dapat yung lakas ng loob nila
meron din silang lakas ng loob para harapin yung investigasyon patungkol sa mga palpak na flood control na ginawa po nila. Paliwanag ang kumpanya sa mga palpak na flood control projects sa Kalumpit, Bulacan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Kasi alam nyo naman, mainit po talaga ngayon ang DPWH at dito natin makikita at masasabi na kung wala talagang ginagawa yung secretary ng DPWH, much better na mag-resign na lang siya.